Samantala, nasa ikalawang taon na ang testing ng DOST sa paggamit ng artificial intelligence pagdating sa weather forecasting. Sa pamagitan nito, mapapabilis ang forecast time ng Pag-asa. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Ang Pilipinas ay madalas tamaan ng mga kalamidad tulad ng bagyo, baha at lindol. Dahil dito, patuloy na pinuhusay at pinalalakas ng Department of Science and Technology ang monitoring systems ng Pag-asa at PHIVOLCS. Ayon kay DOST Secretary Renato Soldom Jr., mahalaga ang paghahanda sa posibleng epekto ng mga kalamidad. Anya, malaking tulong ang PHIVOLCS modernization sa gitna ng banta ng geological hazards. Kailangan nating mag-infuse o maglagay ng madalian at maramihan ng mga instrumento, dagdagan ang tao sa PHIVOLCS at ito ay sa pamamagitan ng batas. Patuloy rin ang pagsubok ng DOST sa paggamit ng artificial intelligence para sa weather forecasting na naglalayong palawigin ang forecast lead time mula 5 araw hanggang 14 na araw. Gusto ay ma-advance natin ang forecast lead time from 5 days to 14 days, 2 weeks. No? Sa ngayon, kaya ng Pag-asa ng 2 weeks tropical cyclone forecast, no? Kung magkakaroon ba ng bagyo within 2 weeks. Ninanais din ng DOST na paikliin ang computing time ng forecast sa 15 minuto at gawing mas detalyado ang impormasyon kada 2 square kilometers. Bukod dito, sinusuporta ng DOST ang micro, small and medium enterprises o MSMEs sa tulong ng teknolohiya upang mapalakas ang ekonomiya at makalikan ng trabaho. Mga na-develop na technology ay dapat ma-commercialize at siyempre sa pamamagitan ng pag-commercialize ay mapaparami natin ang pagkakaroon ng trabaho ng mga Pilipino. Inulunsad din ng DOST ang Integrated Innovation Ecosystem para maging sentro ng inobasyon, pagsuporta sa startups at pagpapahusay ng mga produkto at serbisyo ng mga negosyo. Habang may dinidevelop na isang AI chatbot, ang DOST na kayang sagutin ang mga tanong patungkol sa teknolohiya na meron ng bansa. Kasama rin sa pinagtutunan ng pansin ng DOST ang pagbuo ng National Intelligence Strategy na inaprubahan ng Pangulo, kung saan katuwang ang iba't ibang ahensya at maging ang pribadong sektor. Kasama rin sa binubuo ay ang Geospatial Analytics and Technology Solutions Platform na bahagi ng isinasagawang digitalization ng DOST. Iko-combine namin ng artificial intelligence at data analytics para magabayan ang ating mga local government. Tumututok din ang DOST sa food security sa pamamagitan ng smart agriculture, circular economy program para sa management ng plastic at pagkakaroon ng smart and sustainable communities. Patuloy din ang pagsasaliksik sa mga virus at iba pang mga sakit, kaya inaasahang malaking tulong ang pagpasa ng batas sa pagkakaroon ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Naipasa na rin ang mga batas para sa paghiwalay ng regulatory at research functions ng Philippine Nuclear Research Institute at pagpapalawak ng Philippine Science High School upang tumanggap ng mas maraming estudyante. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.